Minsunun Chebeka blank. A. Kushipuyo. B. Kushipuheyo. Annyeonghaseyo mga chinggu. Welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Atin muna pong sagutan itong Lesson 86. Ilalagay ko po yung link dyan nung nakaraang lesson dito sa Lesson 86. Atin pong sagutan. Quiz 1. Ano ang tamang Korean ng Chuno is sad? Ang tamang sagot po ay B. Junoshiga sulpoheyo. Quiz 2. Ano ang tamang Korean ng I am happy? Ang tamang sagot po ay B. 저는 기뻐요. Quiz 3. Ano ang tamang Korean ng The children are scared? Ang tamang sagot po ay B. 아이들이 무서워해요. Lesson 87. Expressing other people's intentions in Korean. Gamit itong kushipta and kushipohada. Itong kushipta, ang meaning niya ay gusto kong or I want to. So, sarili mo lang. Yung gusto mo. Walang ibang tao. Ikaw lang ang may gusto. Ito namang kushipta or gusto ko or I want to or gustong gawin ay atin na rin napag-aralan noong mga nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dito sa taas. Kapag ikaw mismo ang nagsasabi ng gusto mo, pwede mong gamitin ang kushipta. Kushipta ang gagamitin kapag may gusto ka or may gusto kang gawin. Halimbawa, 저는 미국에 가고 싶어요. 저는 미국에 가고 싶어요. Gusto ko pumunta sa Amerika. So, sarili mo lang o ikaw lang ang may gusto. So, ako, or ko, dito sa pangungusap, topic marker na nun, or ako, ang topic ng pangungusap. Ito namang mga topic marker ay atin ang napag-aralan ng mga nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dyan sa taas kung paano sila gamit sa pangungusap. Topic marker, object marker, subject marker. So, or cho는, ako, or dito sa pangungusap, ko. Then, mi국, Amerika, location marker na sa 미국에 sa Amerika. Then 가고 싶어요, gusto kong pumunta or gustong pumunta. Itong ka galing sa salitang kada, to go or pumunta. Tinanggal ang da, then itong ka plus kushipuyo. Kaya naging kagushipuyo. Gustong pumunta or gusto kong pumunta. Ito namang kushipuyo ay galing sa salitang kushipta. Tinanggal ang da, then add o, then yo. Ito yung basic form ng kushipta. Basic form is kushipuyo. So, kushipuyo or kushipta ang ginamit dahil ikaw lang ang may gustong gawin. Walang ibang tao. Ikaw lang.
저는 미국에 가고 싶어요. Gusto kong pumunta sa Amerika. Kapag ibang tao ang may gusto, babaguhin ang form. Kushipo hada. So, ito ang gagamitin natin kapag ibang tao ang may gusto. Kushipo hada. Hindi kushipta. Ikaw lang ang may gusto nitong gawin. Dito ay ibang tao ang may gusto. Kushipo hada. Ang kahulugan niya, mukhang gusto niya or nagpapakita na gusto niya. Ito ang pattern. Subject, ako. Ang tamang form ay kushipta. Yun nga, yung pag sa basic form ay kushipo or kushipoyo. Then kapag naman ikaw, siya, or sila, or ibang tao, kushipo hada ang gagamitin. Or kushipo heyo. Mga example. 제 아버지는 스시를 먹고 싶어 해요. So dito, kushipo heyo na ang ginamit. Galing sa salitang kushipo hada. Tinanggal ang da, basic form ng kushipo hada ay kushipo he or kushipo heyo. So ito na ang ginamit sa pangungusap dahil ibang tao na ang may gusto. Si abuji na ang tatay. Che or akin or aking. Then abuji is tatay. Kaya pag sinabing che abuji, aking tatay or ang tatay ko. Topic marker na nun. So, ang che abuji or ang aking tatay or tatay ko ang topic ng pangusap. Sushirul. Ito naman ang object ng pangusap. Dahil may object marker na rule. So, sushi, sushi. Or sushi rule ng sushi. Then mogo shippo heyo, gustong kumain. Itong mok galing sa salitang mokta, kain. Tinanggal ang da plus kushipo heyo or kushipo hada. Ito yung kushipo hada. Ito lang ang basic form, kushipo heyo. Dahil nga, ibang tao na ang may gusto. Si abuji na or ang tatay ko na. Kaya naging mogo shippo heyo. Gustong kumain. Che abuji nun sushirul mogo shippo heyo. Ang tatay ko ay gustong kumain ng sushi. Yunoshiga yung rule mula so, yung rule kumbuhagu shippo heyo. Yunoshiga yung rule mula so, yung rule kumbuhagu shippo heyo. So, kushipo heyo ulit ang ginamit dahil ibang tao ang may gusto. Si Junoshi. Si Juno. Junoshiga yung rule mula so, dahil hindi marunong ng English si Juno, yung rule kumbuhagu shippo heyo. Gusto niyang mag-aral nito. So, Juno, then she, ito ay Mr. Pag sinabing Junoshi, Mr. Juno. So dito sa pangungusap, Juno lang ang nakalagay. Subject marker na ga. Ito yung subject ng pangungusap, si Juno.
Yongo, English. Object marker na rule. Yongo rule ng English. So, English ang object. Then, molaso. Dahil hindi marunong. Kinoshiga yung rule molaso. Dahil hindi marunong ng English si Juno, yung rule kumbu hagushi puyo, gusto niyang mag-aral nito. So, yongo or yongo rule, ito yongo rule, English, kumbu hagushi po heyo, gusto niyang mag-aral o gustong mag-aral. Itong kumbuha galing sa salitang kumbuhada, mag-aral. Tinanggal ang da, dan itong kumbuha plus kushipoheyo or kushipohada. Ito ang basic form kushipoheyo. Ito ang da form. So ito yung ginamit dahil ibang tao ang may gusto, si Juno. Juno shiga yung rule mula so, dahil hindi marunong ng English si Juno, yung rule kumbu hagushi po heyo, gusto niyang mag-aral nito. Quick comparison. Pangusap. Chonun chagushi po yo. Sabihin nito, gusto ko nang matulog. So, ako ang may gusto. Kaya, kushipuyo ang ginamit. So, tama. Dahil sarili. Ako ang may gusto. Omanun chagushipuyo. So, mali. Dahil kushipuyo ang ginamit. Ginagamit lang ito kapag sa sarili. Hindi ito tungkol sa sarili or sa sarili ko dahil kagustuhan nyo ni oma or ni mama or ni nanay. So, mali dahil hindi sarili. Ito ang tama. Omanun chagushipo heyo. Or gustong matulog ni nanay. So, ito yung ginamit. Kushipo heyo. Dahil ang may gusto ay si oma or si nanay or si mama. So, tama, ibang tao ang may gusto. Buod ng rule, kapag koshipta or koshipo or koshipoyo, sarili mong gusto. Kapag naman kushipohada or kushipohe or kushipoheyo, gusto ng ibang tao na naoobserbahan mo. Number 1. Chonun kimchirul mok blank. A. Koshipoyo. B. Koshipoheyo. Number 2. Minsunun chibeka blank. A. Koshipoyo. B. Koshipoheyo. Number 3. Uri omanun shi blank. A. Kushipoyo. B. Kushipoheyo. I-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. Bago po tayo magtapos sa ating lesson, vocabulary words muna po tayo. Kurut,
bowl, chopshi, plate or dish, chutkarak, chopsticks, sutkarak, spoon, kal, knife, poku, fork, cup, panchan, side dish, tijotu, dessert, kanshik, snack. Sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, Hada versus Deda. Please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos. Like, comment, and i-share na rin po sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.